ginawa ko lang. And then yun, after that, dahil nga sa gigil ako, gusto ko makabawi, sabi ko, baka ito yung second chance ko. Ayun. Kaya kung mapapansin nyo kanina, sabi ko, lahat ng kinikita ko nung una, lahat para sa family ko. Kasi nakakatuwa rin naman, kasi nung inuna ko na yung family ko, talaga yung blessings din naman din ako. So yun lang gusto ko matutunan sa inyo na yung buhay, hindi siya perfect. Yan. Sa mga napipressure ngayon sa buhay, no, sa mga estudyante, lalo na sa inyo, hindi po siya meant na maging perfect. Lalo na sa age nyo, maraming ituturo po talaga na lesson sa buhay. Masaya lang ako na na-overcome ko siya. Kaya alam niyo, nagsisimula ako as financial advisor, di ba kinakatakutan ng iba, maraming rejection. Alam niyo, sa totoo lang, hindi na ako tinalban eh. Kasi para sa akin, yung pagkalulong ko sa sugal, na-overcome ko siya ng mag-isa. Para sa akin, yun yung pinakamalaking challenge ng buhay ko. Hindi ko alam kung may paparating pa. Pero hanggang ngayon, so far talaga, yun yung masasabi ko na pinaka-naging mabigat kong laban, no, sa buhay. Na after nun, talagang pagka-bounce back, ayun, talagang natuto ako, and nagsipag talaga ako. Ito yung top 3 things na sana alam ko nung nasa ganyang age ako. So una, no, there's no such thing as easy money or get rich quick scheme. No, bakit ko siya nabigyan ng emphasis dito? Kasi po ngayon nakakatakot na. Kasi sa online kung mapapansin nyo, even pag nagpunta kayo Manila yung mga gambling na, no, yung mga gambling site, talagang binibillboard na siya eh. Diba? Diba? Nagpo-promote na ng sugal. So, nakakatakot na baka yung bata na kaparehas ko na nagmamadali na magkapera is pumasok doon and then mas lalong masira yung buhay niya. Kaya pakiusap ko po sa inyo, kung sakali na may mag-offer sa inyo ng sugal, even na pangkatuwaan lang siya or panglibang lang siya, please, huwag nyo na pong pasukin. Or kung may mag-offer man sa inyo ng investments na sobrang laki ng return, lalo na nagsisimula pa lang kayo, no? Huwag nyo pong papasukin. Kasi kung mapapansin nyo po, even mga artista, di ba, nabibiktima. Di ba? Kasi kapag ka sobrang too good to be true na, di ba, pinapasok talaga nila. Habang bata, no, mag-invest kayo sa knowledge po. Kasi ako, kaya lang din ako pinagkakatiwalaan ng mga tao. Dahil lang din dun sa mga inaral ko, sa loob ng industry. No? So kung ano man yung career nyo ngayon, aralin nyo lang ng aralin kung ano yung meron dun. No? Maging magaling kayo dun sa pinili yung track or path. No? And then dadalhin kayo niya sa iba't ibang lugar. Save money, don't buy stuff just to impress others. No? Kasi sa totoo lang, hindi nyo kailangan nun. Kapag ka, for example, nagpilit kayo bumili ng iPhone just to flex lang sa mga kaibigan nyo, yung saya niyan, dadaan lang yan ng about 1, 2 weeks, 3 weeks, or 1 month. Pero after nun, wala na. Marirealize nyo, kung siyang hirap pala magbayad ng plan. Ang hirap pala magbayad ng 2K monthly. Ayoko nung bibiling ko siya na alam kong hindi ko naman talaga kailangan or hindi ko naman talaga kaya pa. No? So wag na huwag niyo magiging practice yun. Please, tigil po natin yung sana, yung pagkakaroon ng entitlement na mentality. Kasi yung napansin ko sa mga bata ngayon. Feeling nila, konting mapagod, at the end of the week, entitled ako magkapi sa ganitong lugar. Wala pong masama, okay? Walang masama. Pero pag too much na, yung tipong nagsisinungaling na kayo sa pamilya nyo na, ma'am, may project sa school para lang makapagkapi kayo sa labas. Na tipong magsasuffer yung magulang nyo na maghahanap sila ng extra pera para lang sa panluhong natin. No? Please, maawa po kayo sa magulang natin. Subukan nyo lang, mas masarap makuha yung reward kapag matagal mo siyang pinagtiisan o pinag-ipunan. No? Mas mapifeel nyo siya. Mas valuable yung reward. Kung ano man po yung status mo yun, and tingin nyo, nabablako kayo kung saan ba kayo papunta. No? Magtiwala lang kayo. Go with the flow lang. No? Kung yung sobrang pressure yung sarili mo. Kasi eventually, pag alam nyo tama yung ginagawa nyo, no? Dadaling kayo yan sa mga tamang lugar na dapat nyo mapuntahan. Kasi kahit ako at that age, tulisan ako, ang idea ko, after ko makagraduate, may internship sa Lasal sa US, mamumuta ako sa mga kamag-anak ko, hindi pupunta ako ng US. Pero nasan ako ngayon, di ba? Hindi dito ako nagsasalita sa inyo, di ba? Kaya masaya rin ako na may parating sa inyo yung mensahe na to. Kasi naniniwala ako na hindi ako dadalhin dito ng Lord, no? Kung walang purpose para sa inyo. No? Maraming Thank you so much po, Mr. Benedict.